Narito ang pinakabagong balita. Su Corporation ang negosasyon para sa pakikipagtulungan sa Dihao Group ay nasa huling yugto na. Ang Jiang Cheng Suklat ay inaasahang makakakuha ng 10 bilyong dolyar na pamumuhunan at opisyal na maililista sa stock market. Presidente Xu, salamat sa paghihintay. Presidente Xu, nagpapasalamat po ako sa Dihao Group dahil binigyan niyo kami, ang Suklan, ng pagkakataong ito para makipagtulungan. Kami ay... Pasensya na po. Presidente Xu, tungkol sa pakikipagtulungang ito, kaming Suklan ay masasabing nakapaghanda ng mabuti. Pasensya na po, Presidente Xu. Panay ang tawag ng mga telemarketer. Tungkol sa pakikipagtulungang ito, mahalaga po ito para sa aming Suklan. Sa ngayon, naghahanda na kami mula sa... Asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Linyang, Asawa ko. anong tinawag mo sa akin? Asawa ko. Anong tawag mo sa akin? Asawa ko. Anong tawag mo sa akin? President Su, Anong kailangan mo? pahiram muna ng 100,000 dolyar na stroke ang nanay ko at kailangang iligtas sa ospital. Linyang, hindi mo ba nakikitang may meeting ako? Alam ko, pero tinatawagan kita kanina at hindi mo sinasagot. Hanggang sa namatay na ang phone mo, kaya wala akong choice kundi pumunta rito. Kung ano man iyan, mamaya na natin pag-usapan. Lumabas ka muna ngayon. Hindi. Pahiram muna ng 100,000 dolyar. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng sweldo ko. Wala akong kahit 5 ngayon. Naghihintay ang nanay ko na maisalba ang buhay niya. Linyang, talaga bang gusto mo akong ipahiya sa oras na ito? So Ching, paano kita ipinahiya? Mas mahalaga pa ba ang meeting mo kaysa sa buhay ng nanay ko? Wala akong pakialam. Linyang, walang kwenta ang buhay ng nanay mo, hindi ako interesado. Ngayon, umalis ka na agad. So Ching, 3 taon tayong mag-asawa, ganito lang ang itratrato mo sa akin? Hindi ba sulit ang 5 minuto mo para sa buhay ng nanay ko? Bibigyan kita ng huling 3 segundo. Aalis ka, o hindi? So Ching, anong karapatan mong paalisin ako? Kung ayaw mong magpahiram, sige, pero ibalik mo sa akin ang pera ko. Pinaghirapan ko iyon. Dugo at pawis ang puhunan ko roon. Aalis ka ba o hindi? Ikaw, Aalis ka ba? So Ching, Hindi ka ba nakakaintindi? Alis. So King, talaga bang gagawin mo ito, ha? Ano naman kung gawin ko ito? Linyang, sasabihin ko sa'yo, wala akong pakialam sa nanay mo. Kahit ikaw, ay isa lang palamunin dito sa pamilyang Su na walang silbi. Kahit na ma-stroke pa ang nanay mo, o kahit pa maaksidente siya sa labas ngayon, hindi ko man lang siya sisilipin. Ikaw, Bakit ka pa nandito? Ha? Security. Paalisin siya. So Ching, dahil ginawa mo ito, sana ay huwag kang magsisi. Huwag kang magsisi. Presidente Xu, itutuloy na natin. O sige, sige. Bitawan niyo ako. Lumayas ka. So Ching. Halo, doktor? Kayo po ba ang pamilya ni Xu Fenghua? Opo, ako nga po. Pumunta po kayo rito sa ospital. Hindi agad naagapan ng nanay nyo. At siya ay wala na. Ano? Doktor, nasaan ang nanay ko? Pasensya na po, ginawa namin ang lahat. Noong dinala siya rito, kung naoperahan lang siya agad, ang nanay niyo ay sana naisalba pa. Pero dahil lumipas na ang kritikal na oras, patawad, pero wala na kaming magagawa. Tanggapin niyo na lang ang nangyari. Pahiramin mo muna ako ng 100,000 dolyar. Ibinibigay ko naman sa iyo ang lahat ng sahod ko. Wala akong kahit isang kusing ngayon. Kailangang maisalba ang nanay ko. Linyang, kailangan mo ba talaga akong ipahiya sa oras na ito? Bakit? Ang buhay ba ng nanay ko ay hindi man lang sulit sa 5 minuto mo? Bibigyan kita ng huling 3 segundo. Lalayas ka ba o hindi? Linyang, tandaan mo ito. Wala akong pakialam sa nanay mo. Kahit ikaw, ay isa lamang palamunin ng aking pamilyang Su na walang silbi. Kahit pa sabihing na stroke ang nanay mo, o kahit pa masagasaan siya sa labas ngayon, hindi ko man lang siya sulyapan. Nay. Nay? Nay, noon sinabi niyo na ang Suklan ay may utang na loob sa aking Angkang Lin, kaya pinatitira niyo ako rito ng walang pagkakakilanlan? Nagtiis ako ng 3 taon bilang manugang sa pamilyang Su? Lahat ay sinunod ko. Pero hindi ko akalain na sa araw na ito, ang Su Ching ay magiging ganito, kawalang utang na loob, at hahayaan lang kayong mawala. Nay, ang galit na ito.
ay hindi ko mapapalampas at hindi ko nahahayaan na sa buong kabisera ay tawagin pa akong walang silbi. Kung magiging walang silbi ka o hindi, ay hindi ikaw ang magdedesisyon. Linyang, akala mo ba ang lahat sa atin ay tapos na? Linyang, sa tingin mo ba ay tapos na ang lahat sa atin? Suching, ano na naman ang ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Hindi ba't nanghihiram ka sa akin ng pera kaninang hapon? Pirmahan mo ito, at ang 3 milyong dolyar na ito ay magiging sayo na. Huli na ang lahat, hindi ko na kailangan yan. Bakit? Ayaw mo na bang iligtas ang nanay mo? Kaya pala dahil pala wala na ang nanay mo. Mabuti na rin yon. Ang perang ito ay gamitin mo na lang para sa kanyang libing. Ikaw, Suching, hindi pa man din natatagalan mula nang mawala ang nanay ko. Sinasabi mo ang mga bagay na iyan sa harap niya, tingin mo ba ay tama yan? Oo, tama lang. Noong pumunta ka sa kumpanya ko kaninang hapon at nanghiram ng pera sa harap ng maraming tao, naisip mo ba kung tama yon? Alam mo ba kung gaano mo ako ipinahiya? Sinasabi ko sa iyo, ang ginawa mo ngayong araw ay talagang nakakasuka. Kung nanatili ka lang sana, tulad ng dati, isang walang kwentang tao sa pamilyang Su, baka nakapagtiis pa ako. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, hindi ko na kaya. Huling beses ko na itong itatanong, makikipaghiwalay ka ba o hindi? Oo. Siyempre makikipaghiwalay ako. Tungkol naman sa perang ito, kunin mo na yan. Anong gagawin ko rito? Gamitin mo yan para sa libing ng buong pamilya mo. Kunin mo to at gamitin para sa paglilibing ng buong pamilya mo. President Su, ayos ka lang ba? Linyang, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang saktan si President Su at sinumpa mo pa ang buong pamilya niya na mawala. Bakit? Hindi ba dapat lang sa pamilya niya yon? Tumahimik ka. Linyang, alam mo ba? Nakakakuha lang ni President Su ng proyekto mula sa Dihaw Group. Siya na ngayon ang reyna ng Jiangcheng, natanyag na reyna ng 10 bilyong dolyar. At ikaw, ano ka ba sa tingin mo? Ang personal na pagpunta ni President Su para makipagdiborsyo sa'yo ay isang malaking karangalan na para sa'yo. Napakahusay na reyna ng 10 bilyon. Pero tingnan natin kung ang pagiging reyna niya ay magtatagal ng kahit ilang oras. Ikaw, Tama na. Linyang, hindi ko akalaing ang puso mo ay magiging ganito kapilipit. Ngayong gabi, magdaraos ang pamilyang Su ng isang pagdiriwang, kung saan ang buong pamilyang Su pati na ang buong Jiangcheng, lahat ng mayayamang pamilya ay magbubunyi para sa akin. Ako sanang bigyan ka ng pagkakataon na sa huling pagkakataon ay magsilbi sa pamilyang Su bilang isang tagapagsilbi. Pero sa tingin ko ngayon, di ka man lang karapat-dapat maging alila. Ang 3 milyong dolyar na ito, dahil ayaw mo naman, wala akong ititira sa iyong kahit isang kusing. Lahat ng gamit mong naiwan sa pamilyang Su, susunugin ko ang lahat ng iyon. Maghintay ka na lang nakasama ang nanay mo na mapunta sa lansangan. Ikaw, Chiulan, tara na. Nay, ito ang pamilyang Su na gusto mong pagtanawan ko ng utang na loob. Ito ang pinili mong mapapangasawa para sa akin. Nagkamali ka ng tingin sa kanila, at nagkamali rin ako sa pagtitiyagan ng 3 taon. At ngayon, ang 3 taong palugit ay tapos na. Dito, at dito. Nahanap natin ang mga bakas ni Dragon King. Pero sa tuwing darating tayo, bigla na lang nawawala si Dragon King. Ngayon, kailangan nating umikot mula Hilaga hanggang Silangan. Pagkatapos ay sa Timog ipagpatuloy ang paghahanap kay Dragon King. Sa inyong lahat, 3 taon nang nawawala si Dragon King, walang namumuno sa Dragon Palace. At ngayon tayo ay... Pasensya na. Long. Dragon King, Hoy Ziki, ako ito. Dragon King, nasaan po kayo? Nasa Jiangcheng ako ngayon. Ziki, makinig ka muna sa akin. Ang Jiangcheng at Su clan ay mga walang utang na loob, sinaktan nila ang aking ina. Mamayang alas 8 ng gabi, dadaos ng malaking piging ang pamilyang Su. Sa Jiangcheng utusan kitang pumunta agad sa Jiangcheng para makipagkita sa akin. Ang atraso ng pamilyang Su sa akin, ngayong gabi, ay dapat ng pagbayaran. Opo, makinig ang lahat, nagpakita na si Dragon King sa Jiangcheng. Lahat ng miyembro ng Dragon Palace ay magtipon. Pumunta na tayo agad sa Jiangcheng. Opo. pinakabagong balita, ang 3 taong nawalang si Dragon King ay muling nagpakita sa Jiangcheng. Nagulat ang buong Dragon Palace, at ngayon ay lahat na silang nagtitipon para pumunta sa Jiangcheng. Nay, magpahinga ka na ng payapa. Ang hustisya para sa iyo ay makakamit na ngayong gabi. Ay, tingnan nyo itong napakagarbong hotel. Ang dami pang bisita. Talagang nakakamangha. Ma, dahil po ito lahat kay Xiao Cheng. Simula sa araw na ito, ang ating pamilyang Su
ay magiging isa na sa mga nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Ha ha ha! Mabuti maasahan talaga itong si Xiaoqing. Uy, ma. Nandoon si Xiaoqing. Pumunta na tayo doon. O sige, Tara. Xiaoqing. Lola, Pama, sa wakas ay dumating din kayo. Ipakikilala ko po kayo, siya po ang chairman ng Jiangcheng Chamber of Commerce, si Shi Cheng and Mr. Shi po. Ay, kumusta po kayo? President Xie. Salamat po sa maraming taon ng pagsuporta nyo sa aming pamilyang Su. Matriarch, wala iyon. Ang inyong pamilyang Su ay nakakuha ng suporta mula sa Dihao Group, isang malaking kumpanya, kaya pati ang buong Jiangcheng ay nakakaramdam din ng karangalan. Hahaha, oo nga pala, ngayong araw, para ipagdiwang ang inyong pamilyang Su sa pagtanggap ng 10 bilyong dolyar na puhunan, nag-organisa ako ng 100 pamilya sa Jiangcheng para magbigay sa pamilyang Su ng isang maliit na sorpresa. Sorpresa? President Xie, anong sorpresa po iyon? Maaari bang tumahimik muna ang lahat? Ngayong narito na ang buong pamilya ng pamilyang Su. Ipagdiwang ang pamilyang Su, pag-angat bilang bagong tanyag na pamilya sa Jiangcheng, si Miss Su Qing, naging ating kauna-unahang bilyonaryong reyna, ngalan ng 100 pamilya ng Jiangcheng, idinedeklara ko ang pagbibigay ng mga regalo para sa pamilyang Su. Magaling. Hi, President Che. Napakabait niyo naman po. Hindi lang ito galing sa akin. Ito ay mula sa 100 mayayamang pamilya ng Jiangcheng, kaya huwag na kayong tumanggi pa. Anak, napakagaling mo talaga. Ngayon ay lahat ng tao sa lungsod ay humahanga na sa iyo. Sige, ilabas na ang mga regalo. Ang pamilyang Sa ng Jiangcheng ay nagreregalo ng 3 bahay, hangad namin ang walang hanggang kasaganaan ng pamilya Su. Ang pamilyang Zhao ng Jiangcheng ay nagreregalo ng 3 mamahaling sasakyan, hangad namin ang inyong mabilis na pag-unlad. Ang pamilyang Li ng Jiangcheng ay nagreregalo ng 3 mamahaling orasan, hangad namin ang inyong mahabang buhay at suwerte. Ang pamilyang Wang ng Jiangcheng ay nagreregalo ng 10 gintong bara, hangad namin ang inyong patuloy na yaman. Ang pamilyang Qian ng Jiangcheng ay nagreregalo ng 4 na piraso ng jade, hangad namin ang inyong maayos na daloy ng buhay. Ang pamilyang Ye ng Jiangcheng ay nagreregalo ng 1 gintong dragon, hangad namin ang inyong pag-angat ng napakataas. Ay, napakadaming mahahalagang regalo. Ang ating pamilyang Su ay talagang sumisikat na. Chinger, Po. magpasalamat ka na sa lahat. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Su Qing, masyadong maaga pa para magsaya ka. Mula sa itinakwil na anak ng pamilya Lin, narito ang isang malaking kampana para sa buong pamilya Su. Hangad ko ang inyong huling hantungan. Ito, hindi ba ito ang manugang ng pamilyang Su? Napakalakas ng loob mo na manggulo sa pagdiriwang ng pamilyang Su. Sa halip na asikasuhin ang nanay mo, bakit ka nandito? Hindi mo pa ba maintindihan? Ngayong araw, tatapusin ko na ang buong pamilya ng pamilyang Su. Lola, ayos lang po ba kayo? Lin Yang, ikaw na walang kwentang tao. Pagdiriwang ng pamilyang Su ngayon at naglakas loob kang magdala ng kampana para sumpain kami. Masyado ka nang nagmamarunong. Walang hiya. Su Qing, paano mo ba siya dinidisiplina? Sa ganito ka-importanteng okasyon, hinayaan mo siyang pumasok dito? Ako. Anong ako? Maghanap ka ng tao, bilisan mo at palayasin siya rito. Palayasin siya. Hindi ka pa ba titigil sa panggugulo? Ipinahiya mo na ako sa kumpanya kaninang hapon, nakipagdiborsyo na ako sa iyo, tapos nandito ka na naman para manggulo. Sinasabi ko sa iyo, ayusin mo ang lugar mo, dahil isa ka lang aso na pinapakain ng pamilyang Su. Ikaw, Anong ginagawa mo sa piging ng pamilyang Su? Wala kang kinalaman dito, kahit konti. At ang sirang kampanang ito, anong ibig mong sabihin? anong ibig kong sabihin? Hindi mo pa rin ba maintindihan, Su Qing? Tama na. Ayaw ko nang makinig sa mga sinasabi mo. Ngayon din, itapon mo ang basurang iyan sa labas. Kung hindi, maniwala ka, magpapatawag ako ng tao para makasama mo na ang nanay mo. Su Qing, akala mo ba dahil mayaman at makapangyarihan ka, ay pwede mo nang gawin ang lahat? Siyempre. Dahil may pera ako, mas mataas ako sa iyo. Dahil makapangyarihan ako, hinahangaan ako ng lahat. Dahil mayaman at makapangyarihan ako, kaya kong panoorin lang habang nawawala ang nanay mo. Su Qing, napakasama ng ugali mo. Dahil dyan, ngayong araw, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Lahat ng 10 matataas na opisyal ng Dragon Palace, magtipon, darating sila rito sa loob ng 3 minuto para tapusin ang Jiangcheng Su family. Ipadala sina Jiangcheng Su clan sa kanilang katapusan. Nako, Dragon Palace pa rin ba? 10 matataas na opisyal. Ano ba talaga itong si Lin Yang?
Ano ba ang pinagsasabi niya? Ang Dragon Palace ay sa ating bansa. Sila ay pinakamataas na nilalang. At ang maalamat na Dragon King lang ang may karapatang magtipon sa 10 matataas na opisyal. Sino ba sa akala niya si Lin Yang para magyabang ng ganyan dito? Suching, bakit mo pa hinahayaang manatili ang basurang iyan dito? Ang ating pamilyang Su ay sa wakas sumikat na sa loob ng isang gabi. Gusto mo ba siyang hayaan na ipahiya ang ating pamilyang Su? At ubusin ang ating dangal? Lin Yang, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Aalis ka ba o hindi? Bakit? Sasaktan mo na naman ba ako? Oo. Suching, sinasabi ko sa iyo, wala ka ng karapatan na saktan pa ako. Ikaw. Anong ikaw? Napakayabang mo at wala kang pakiramdam. Ang sampal na ito ay dahil sa kawalan mo ng respeto. Masyado kang mapagmataas at ang sama ng ugali mo. Ang sampal na ito ay dahil wala kang modo. 3 taon mo akong minaltrato. Ang sampal na ito ay para pagsisihan mo ang lahat. Dahil sa utang na loob, tiniis ko ang inyong suklan sa loob ng 3 taon. Pero sa loob ng 3 taong iyon, paulit-ulit nyo akong hinaligaw sa suklan. Ngayong araw, pagbabayarin ko ang inyong suklan. Sa lahat ng ginawa nyo at lahat kayong pamilya, Su ay magbabayad para sa aking ina. Sumusobra na. Sumusobra na. Ang pamilyang Su na manugang na ito ay nangahas na kalabanin ng amo? Mga tao, baliin nyo ang mga binti ng asong iyan. Tingnan ko lang kung sinong magtatangkang gumawa niyan. Pagbati po, mahal na hari. Ang 10 matataas na opisyal ng Dragon Palace ay nakatipon na lahat. Naghihintay po kami ng inyong utos. Mahal na hari? Ikaw. Ikaw ang mahal na hari? Sir, hindi po ba kayo nagkakamali? Si Lin Yang, hindi posibleng siya ang Dragon King. Kino-question mo ba ako? Hindi po. Kung hindi, manahimik ka. Mga hamak na tao. Ang lakas ng loob ninyong kwestiunin ang pagkatao ng Dragon King. Sir, napaka-impluensyadong tao ng Dragon King. Pero bakit siya pumunta sa aming mga pamilyang Su para lang maging isang manugang? Bakit? Bakit? Hindi ba malinaw sa iyo, Liu Feng, kung ano ang totoo? Dati, nag-aalala ka na hindi makakapag-asawa ang anak mo, kaya araw-araw kang nakiusap at nagmakaawa sa ina ko. Umiiyak ka pang humiling na bumalik ako para lang mapakasalan ang walang kwentang pamilya nyo. Nagkamali ang ina ko noon at pumayag sa kasalang ito. Sinabihan pa niya akong manahimik lang at mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Oo, nanahimik nga ako. Pero kayong mga pamilyang Su? Kayong mga pamilyang Su sa bawat araw ay lalong sumusobra, mapang-abuso na kayo, hanggang sa ang ina ko ay tuluyan ninyong pinahirapan hanggang sa mawala. Ano? Ngayon ay nagsisisi kayo? Naku, Yang Er. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng iyon. Makinig ka sa nanay mo, simula ngayon, mamumuhay na tayo ng maayos bilang isang pamilya. Naku po. Huli na ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, Liu Feng, walang anumang pagkakamali rito dahil sa bilin ng aking ina. Tiniis ko kayong mga suklan sa loob ng 3 taon. Ngayong tapos na ang 3 taon, gagawin ko ang lahat para kayong mga pamilyang Su ay pagbayarin sa lahat. Mahal, maayos ka lang ba? Ako. Wala akong ginawa. Lin Yang, anong problema mo? Naglakas loob ka pang sakta ng mga nakatatanda sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, kapag ang tao ay walang respeto, wala siyang dignidad. Kapag ang gawain ay walang galang, hindi ito magtatagumpay. Tingnan mo, ang lahat ng naririto ngayon, sino ba rito ang hindi edukado at sibilisadong tao? Nanakit ka ng kapwa. Nasaan ang kahihiyan mo? Napakabastos mo talaga. Biyanan ko, tinuturuan mo ba ako sa dapat kong gawin? Hindi kita tinuturuan sa dapat mong gawin. Tinuturuan kita kung paano maging tao. Hindi pwedeng ganyang ugali. Kahit sikat ka pa ngayon, sa huli, siguradong mapapahamak ka. Yang Er, para sa ikabubuti mo rin ang sinasabi ng tatay mo. Ikaw na bata ka, masyado kang mapusok. Gaya ng nangyari ngayon, sa totoo lang ay usaping pampamilya lang ito ng mga pamilyang Su. Bakit kailangan mo pang gumawa ng gulo para maging katatawanan sa harap ng lahat? Napakagaling nyo talagang magsalita. Noong wala pa akong wala, minura nyo ako at minaltrato na parang hayop. Ngayong matagumpay na ako, pinagsasabihan nyo akong magsalita ng maayos. Bakit ang hilig nyo sa double standard? Hindi kami nagpapakitang tao. Pinapayuhan ka lang namin bilang mga nakatatanda, alam mo ba? Nakatatanda? Iniisip nyo ba talaga na dahil lang sa tawag na nakatatanda ay pwede nyo nang gawin ang lahat ng gusto nyo? Siyempre. Nay. Naku, Nay. Ikaw. Bakit ka nananakit? Sinasabi ko sa inyo, ang mga marangal na tao lang ang karapat-dapat tawaging nakatatanda. Kayong mga walang hiyang matatanda, anong karapatan niyong magmalaki sa harap ko? Ito
ito. Nawala na ng kontrol si Linyang, pati si Matriarch ay hindi niya pinalampas. Hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya ay ikaw naman ang parusahan niya. Tara Alis na na. tayo. Ma, ayos ka lang ba? Aray, ang bewang ko. Aray! So Ching, bakit nakatunganga ka pa riyan? Sa loob ng 3 taon, ikaw ang pinakamasama kung pagsalitaan siya. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Gusto mo ba talagang panoorin na tuluyang mawala ang ating pamilyang Su? Bilisan mo. Hubby, Ano ang tinawag mo sa akin? hubby, Ano? who, hubby, Anong tawag mo sa akin? President Lin. Hindi, Brother Lin, alam kong pagkakamali ko ang lahat noon. Pero sinabi mo sa akin dati na mahal mo ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Hayaan mong bumawi ako sa iyo ng maayos. Sige na, please. So Ching, hindi mo ba naisip na nagmumukha kang katawa-tawa ngayon? Anong nakakatawa sa akin? Kasalanan mo ito dahil wala kang sinasabi sa akin. Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga ang tunay mong pagkatao, sa tingin mo ba hahantong ang lahat sa ganitong sitwasyon? Pagkatao, katayuan, iyon ba talaga ang basehan mo para husgahan ng isang tao? Dahil ba makapangyarihan ako? Susunod ka na sa lahat ng gusto ko. Pero kapag mukha akong basurero, tatapak-tapakan mo na lang ako? Ako, Anong ako? Noong naghiwalay tayo kaninang hapon, anong klasing ugali ang ipinakita mo? At ngayon, ano itong ginagawa mo? Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? hindi iyan totoo. Hindi. Hindi ako ganoon. Sa tingin ko, ganoon ka talaga. Suching, 3 taon tayong nagsama. Alam ko kung anong klasing tao ka. Higit pa sa kahit sino. Isa kang mukhang pera, makasarili, walang utang na loob, at makitid ang utak na babae. Dahil lang sa akala mo ay may narating ka na sa buhay, naging masyado ka ng mayabang, at hindi mo na itinuturing na tao ang iba. Sinasabi ko sa iyo, Suching, nagkakamali ka, maling-mali ka. Ang lahat ng narating mo, ako ang nagbigay. Ang tagumpay mo, galing din sa akin. Kung wala ako, si Linyang, ano na lang ang halaga mo, Suching? Sige, naintindihan ko na. Patawad sa mga nagawa ko sa nakalipas na 3 taon. Pwede ba kitang bawiin ngayon? Paano mo ako babawiin? Sa 3 taon nating pagsasama, hindi kita hinayaang hawakan ako. Ngayong gabi, ibibigay ko na ang sarili ko sa iyo, maging tunay mo na akong asawa. Ayos ba? Suching, sa sitwasyon ngayon, pakiramdam mo ba ay napaka-importante mo pa rin? Hindi mo ba naisip na baka ikaw ay wala na talagang halaga sa akin? Linyang, ako, wala na ba talaga tayong pag-asa? Mga tauhan, simula sa araw na ito, putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Suklan. Bukod doon, gusto kong lahat ng tao sa pamilyang Su ay pumunta sa puntod ng nanay ko at lumuhod doon ng 100,000 beses. Kulangin lang ng isa, ay parurusahan ko kayo agad. Opo. Tapos na ang pamilyang Su. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Sandali. Linyang, President Lin, hindi po ako kabilang sa pamilyang Su. Bitawan niyo ako. Linyang, asawa mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito. Linyang. Asawa ko. Mabait na manugang, patawarin mo na kami. Maawa ka sa amin. Ano pang ginagawa niyo rito? Gusto niyo bang madamay sa pagbagsak ng pamilyang Su? Hindi po. Ziki, kumusta na ang Dragon Palace sa 3 taon kong pag-alis? Sa aming Dragon King, sa loob ng 3 taon ninyong pagkawala, maayos ang lahat sa Dragon Palace. At nalaman na rin po ng inyong lingkod, ang katotohanan sa nangyari noon. Katotohanan? Opo. Nalaman ko po na ang pagpapatalsik sa inyo sa pamilya Lin ay dahil sa isang patibong. Ano? Noon ay kayo ang pinakamagaling at ang pangunahing tagapagmana ng pamilya Lin. Pero ang pangalawang anak ng pamilya Lin, na si Lin Haichao, ay nainggit sa inyo. Matapos niyang nakawin ang mga sikreto ng pamilya Lin, ay ibinenta niya ito sa 4 na malalaking pamilya sa kabisera. Ito ang naging dahilan kaya ang pamilya Lin ay nawalan ng 100 bilyong dolyar. Inasa pa niya ang kasalanang ito sa inyo, kaya nagalit ng husto si matandang Ginoong Lin sa inyo. At doon kayo pinalayas kasama ang inyong ina sa pamilya Lin, hindi lang iyon. Matapos kayong mapalayas sa pamilya Lin, nagpatuloy si Lin Haichao sa pakikipagsabuatan sa 4 na pamilya at patuloy na ibinenta ang mga sikreto ng kumpanya na naging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng pamilya Lin ngayong wala na si matandang Ginoong Lin. 100 bilyong dolyar na ari-arian ng pamilya Lin ay tuluyan ng pinaghatian ng 4 na pamilya. Sa ngayon, ang pinaka-importanting negosyo ng pamilya Lin, Imperial Capital Tianli Hotel, ay inagaw na rin ng 4 na pamilya. Ipinapaayos nila itong muli at itinakda bukas ang opisyal na seremonya ng pagbubukas nito. Ang lakas ng loob mo, Lin Haichao, nagawa mong magtaksil para sa sariling interes. Sinira mo ang 100 bilyong dolyar na yaman ng pamilya Lin at pinahirapan mo pa kami ng aking ina na mapadpad sa Jiangcheng. Ngayong alam ko na ang katotohanan, ang katapusan mo ay narito na. Panahon na para magbayad ka. Dragon King,
Nagsabuatan ang 4 na malalaking pamilya at si Lin Haichao para saktan ka. Pahintulutan niyo po akong magsama ng mga tauhan upang parusahan agad ang 4 na malalaking pamilya at dakpin ang mga may sala. Hindi. Ang paghihiganti. Ako mismo ang gagawa niyan. Magsama ka ng mga tao papuntang Dijing, makinig ka sa mga utos ko at kumilos ayon sa sitwasyon. Opo. Nga pala, Dragon King. Ngayong nagbalik ka na, itong Dragon King Black Card ay dapat nang ibalik sa tunay na may-ari. 5 taon na, Dijing ng Great Xia, ang batang Panginoon na ito, ay nagbabalik na. Qingyao, nandito ka na pala. Sinasabi ko sa iyo, sa opening ceremony ng Tianli Hotel ngayong araw, ang mga pupunta ay ang mga pinaka-impluensyadong tao sa Kyoto. Mamaya pagpasok natin, mag-ikot-ikot tayo at makipagkilala. Ano sa tingin mo? Huwag na, salamat. Nandito lang ako para sa trabaho bilang kinatawan ng ama ko. Qingyao, dyan ka nagkakamali. Tayo na magkakaklase ay mga tagapagmana ng mga tanyag na pamilya sa Dijing. Kahit na hindi pa naibibigay sa atin ang pamamahala sa pamilya, ang pagbuo ng mga koneksyon ng maaga ay hindi kailanman magiging mali. Tama siya, Qingyao. Dahil ikaw ang anak ng pamilyang yon, siguradong sa high society ng Dijing ang bagsak mo. At saka, magkakaroon pa ng alyansa ang pamilya natin sa pamamagitan ng kasal. Kaya ano ang masama kung magkasama tayong papasok? May mali ba doon? Huang Mao, huwag kang ang masyadong assuming, okay? Kailan pa pumayag ang pamilya ko na ipakasal ako sa'yo? Ikaw. Wow! Hoy, tingnan nyo. Kaninong mayamang anak kaya ang sasakyang iyan? Ang cool naman. Magandang araw po, Ginoo. Grabe po. Napakaganda ng sasakyan nyo. Hayaan nyo pong ako na ang mag-park nito para sa inyo. Wag na. Ibibigay ko na iyan sa iyo. Salamat po, Ginoo. Maraming salamat po, Ginoo. Lin Yang, Qingyao. Lin Yang. Qingyao? Lin Yang, kailan mo babalak na pakasalan ako? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, pagkatapos nating makagraduate. Tama? Pagkatapos nating makagraduate, magpapakasal tayo. Sige. Lin Yang, saan ka ba talaga pumunta nitong nakalipas na 5 taon? Sabi mo magpapakasal tayo pagka-graduate natin, 5 taon kitang hinintay. Alam mo ba yon? Ako? Aba, hindi ba ito ang itinakwil na anak ng pamilya Lin? Pinalayas ka na ng pamilya mo, nagtago ka ng 5 taon, at ngayon ay bumalik ka pa. He? Anong itinakwil na anak? Dapat may pamilya ka pa para matawag na anak. Matagal nang wala ang pamilya Lin. Uy, itong hotel na ito, hindi ba pag-aari ito ng pamilya Lin dati? Ngayon, iba na ang nagmamay-ari nito? Huang Mao, Xiazu, magkakaklase naman tayo dati. Kailangan bang ganyan kayo magsalita? Kaklase? Qingyao, nag-aral tayo sa isang mamahaling paaralan. Mga mayayaman lang ang karapat-dapat na maging kaklase ko. Ano na lang ba si Lin Yang ngayon? Isa na lang siyang pulubi. Kung ako sa iyo, ititikom ko na lang ang bibig ko. Aba, ilang taon lang tayong hindi nagkita? Ang tapang mo na yata ngayon? Lin Yang, sabihin mo nga sa akin, itong nirentahan mong mamahaling kotse at ang pagpunta mo rito, para saan ba ito? Ang Tianli Hotel ay pag-aari ng pamilya Lin. Muli itong magbubukas ngayon, kaya natural lang na nandito ako para sa pagtitipon. Pagtitipon? Ha. Uy, makakapasok ka ba? Sinasabi mong dadalo ka ha? Nakikita mo ba yan? Para makapasok sa pagtitipon na ito, kailangang patunayan na may pera ka. Lin Yang, sa tingin mo ba ay makakapasok ka? Lin Yang, may kakayahan ka bang pumasok sa loob? Pagpapatunay lang naman ng pera, bakit hindi ako makakapasok? Naku, Lin Yang, napakayabang mo talaga. Alam mo ba kung magkano ang kailangang pera para makapasok? Sasabihin ko sa'yo, nagsisimula ito sa 10 milyong dolyar. Ang harang na iyan ay para sa mga taong mahihirap. Xiazu, bakit naging ganyan na ang pananalita mo? Wala lang, iba na ang antas ko. Bakit kailangan ko pang maging mabait sa kanya? Ikaw, Lin Yang, maraming taon kang nawala sa Kyoto, hindi ka pa pamilyar sa mga nangyayari dito. Sumama ka na lang sa akin sa loob, sabay na tayo. Qingyao, bakit mo siya isasama sa loob? Hindi ka ba nahihiya? Ang mga desisyon ko ay wala kang pakialam. Ikaw. Qingyao, wag na po. Ang lugar na ito ngayon, hindi lang ako basta papasok. Sisiguraduhin ko ring ang ilang mga tao sa loob ay magsisisi ng husto. Tingnan mo ang mga sinasabi niya. Parang akala niya talaga ay pag-aari ito ng pamilya Lin. Sige na, wag na nating sayangin ang oras sa kanya. Magsisimula na ang seremonya, pumasok na tayo sa loob.
Linyang, sigurado ka ba? Magandang araw po, sir. Pakikumpleto po muna ang pagpapatunay ng pera. Balance ng card, 74 na milyong dolyar. Sir, tuloy po kayo sa loob. Balance ng card, 15 milyong dolyar. Ma'am, tuloy po kayo sa loob. Balance ng card, 350 milyong dolyar. Hindi nga nagkamali sa anak ng pamilyang yun. Talagang napakayaman ni Qingyao. Linyang, ano pang hinihintay mo? Baka naman natatakot ka na. Ang apat na malalaking pamilya, marami talagang gimmick. Sige, i-verify nyo na. Ginoo, hindi naman yata bank card ito, di ba? Linyang, hindi kaya kumuha ka lang ng shopping card sa supermarket at nagpapanggap ka lang dito? Siguro ay card lang iyan mula sa kung anong kooperatiba sa probinsya na hindi naman kilala ng mga tao. I-verify mo na lang, huwag ka ng maraming satsat. Ganoon po ba? Sige po. Ginoo, sandali lang po. Pasensya na, hindi ito mabasa. Hindi ko akalain, Linyang, na totoong shopping card nga ang dala mo. Linyang, ang balanse ng shopping card na ito ay hindi pwedeng gamitin para sa verification. Ilang taon lang tayong hindi nagkita. Ikaw na dakilang tagapagmana ng pamilya Lin, bakit parang wala ka na yatang alam sa mundo? Linyang, Sirang-sira ang machine nyo, kumuha kayo ng mas bago at mas moderno. Ginoo, wala po kaming ganyang patakaran. Sabi ng palitan mo. Sinasabi ko sa iyo, Linyang, kung hindi ma-verify ang pera mo, ay tanggapin mo na lang. Bakit kailangan mo pang magwala ng ganyan? Tama, wala ka nangang kakayahan, pinapahirapan mo pa ang mga empleyado, talagang nakakatawa ka. Qingyao, tara na, pumasok na tayo. Oo nga pala, magsisimula na ang lahat, huwag tayong mahuli. Tara na. Ginoo, napalitan na po ang machine. 2 trilyong dolyar. Ito ba ang Dragon Pattern Black Card? Ikaw ay ang Dragon King. Ginoong Lin, pasensya na po talaga. Pasok po kayo. Ginoong Lin, magsisimula na po ang seremonya ng pagbubukas. Kailangan niyo po bang ipaalam ko muna ang inyong pagdating? Seremonya ng pagbubukas? Opo, Ginoong Lin. Ngayong araw po ang muling paghawak ng 4 na pamilya sa Tianli Hotel. Nagpagawa po sila ng espesyal na karatula sa isang designer at magsisimula na po ang seremonya sa loob. Dahil napakataas ng inyong katayuan, siguradong dadalo po kayo, di ba? Siyempre, dadalo ako. Bibigyan ko pa ang 4 na matandang asong iyon ng isang sorpresa. Magaling. Mga kasamahan at mga kaibigan, Ngayong araw, kaming 4 na pamilya ng imperyo ay nag-imbita ng mga tanyag na tao para sa malaking pagdiriwang na ito. Hinihiling namin na saksihan ninyong lahat ang mahalagang sandaling ito. 100 taon ng Tianli. Sa wakas ay nagbunga na. Ang dating nalubog ay muling nagniningning ngayon. Mga kaibigan, sabay-sabay nating ipagdiwang ang muling pagbubukas ng Tianli Hotel sa imperyo. mga kaibigan, alam naman nating lahat na ang Tianli Hotel ay matagal na nasa ilalim ng kontrol ng mga pamilya Lin sa kabisera. Sa totoo lang, ang ganito katandang hotel ay pinatakbo nila ng napakapangit at walang kwento. Mabuti na lang at ang mga pamilya Lin ay sama-samang pinabagsak ng aming 4 na pamilya. Simula ngayon, wala nang salot na pamilya Lin dito sa imperyo. Ang tanyag na pangalan ng Tianli ay muling kikilalanin sa buong imperyo. Mahusay, magaling. Mga hangal, puro kayo kasinungalingan. Narito pa ang tagapagmana ng mga Lin. Sino ang may lakas ng loob na magsabi na tapos na ang mga pamilya Lin? Linyang, paano siya nakapasok dito? Nababaliw na yata siya? Naglakas loob siyang sirain ang reputasyon ng 4 na pamilya? Linyang, ikaw pala. Hemp. Isang tira-tirahan ng pamilya Lin na tumakas 5 taon na ang nakalipas. Naglakas loob ka pa talagang bumalik. Dati akong kinikilalang henyo sa Imperial City, bakit hindi ako maglalakas loob na bumalik? Samantalang kayo,
Nagsasabwatan kayo? Nagtutulungan sa kasamaan? Hiniyan niyo ang aking Angkang Lin at nagagawa niyo pang magdaos ng piging dito? Sinasabi ko sa inyo, ang lugar na ito ay pagmamay-ari pa rin ng mga Lin. Talagang hindi na pinapahalagahan ni Linyang ang sarili niyang buhay. Tapos na. Mukhang gagawa ng malaking gulo si Linya. Linyang, naglakas loob kang saktan kami sa harap ng maraming tao? Kalapastanganan. Sobra na ang kalapastanganan ito. Ngayong araw na ito, dapat kang magbayad. Wala na ba talagang katarungan? Wala na bang batas? Tawagin ang mga tauhan. Tapusin ang walang hiyang bata na iyan. Tapusin siya. Pinapayuhan kita na mas isipin mo ang sarili mong kaligtasan. Akala niyo ba talaga pumunta ako rito para lang sampalin kayo? Ano pa ba ang gusto mong gawin? Nagsabwatan kayong lahat para sirain ang buong pamilya ng Angkang Lin. Kahit 5 taon akong nawala, nananalaytay pa rin sa aking katawan ang dugo ng Angkang Lin. Dahil dito, ang ginawa ninyong malaking kasalanan laban sa pamilya Lin, ngayong araw ay ako mismo ang maniningil sa inyong lahat. Pagbabayarin ko kayong lahat. Isang itinakwil na anak na nagtago sa loob ng 5 taon. Anong karapatan mo na magmalaki sa harap namin? Mga tauhan, tapusin niyo ang walang hiyang batang ito. Ito, bakit ang lakas ng batang ito? Hindi maaari. Tatawagin ko agad ang pamilyang Zhao Master. Hindi ko palalampasin ang salot na ito ngayong araw. Sandali lang. President Zhao, huwag kang mahulog sa patibong ng batang iyan. Sinusubukan niya tayong idiin. Brother Zhang, anong ibig mong sabihin? Ang taong ito, mula nang pumasok siya, ay napakayabang na. At sinasabi pa niya na kaming 4 na pamilya ang nagnakaw sa negosyo ng pamilya Lin. Talagang ibinibintang niya ito sa atin. Kung tatawagin mo ang master ng pamilyang Zhao ngayon at palalakihin ang gulo sa pagitan nyo, hindi ba't parang pinatunayan mo lang na totoo ang sinasabi niya? May punto ang sinabi mo. Ang pagbili ng 4 na pamilya sa Tianli Hotel ay ginawa ng marangal at ayon sa batas. Pero bakit sa pananalita niya ay nagmukha kaming mga magnanakaw? Ha? Marangal? Ngayon, ilabas niyo ang inyong mga cellphone, tingnan niyo ang balita ngayon, at saka niyo sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin ng marangal. Cellphone? Pinakabagong balita. Ang 4 na pamilya ng Imperial Capital ay sangkot sa isang iskandalo. Hinihinalang gumamit sila ng mga ilegal na paraan upang pilitin ang Angkang Lin na ilipat ang mga shares ng Tianli Hotel. Ganoon lang pala nakuha ang Tianli Hotel? Kaya pala ang tanyag na pamilya Lin ay gumuho sa loob lang ng isang gabi. Mayroon pala itong itinatagong sikreto. Ito. Bakit lumabas ang balitang ito? Walang lihim na hindi nabubunyag. Kayong 4 na matatandang aso, ano pa ang masasabi niyo ngayon? Bata, manahimik ka. Gaya nga ng sabi nila, ang mundo ng negosyo ay parang digmaan. Kahit gumamit pa kami ng kaunting diskarte para makuha ang ari-arian ng iyong pamilya Lin, anong pakialam mo? At ano namang magagawa mo sa amin? Ikaw. Sa buong Dijing, sino ang hindi nakakaalam na kaming 4 na pamilya ang batas dito? Sa lahat ng gusto naming gawin, sino ang maglalakas loob na kumontra? May reklamo ba kayo? Kayo, may reklamo ba kayo? Wala po. Lord Zhao, paano po kami maglalakas loob na kumontra sa inyo? Ako meron. Masyado na kayong mapang-api at puno ng kasamaan. Nakuha niyo pang maging walang hiya matapos ang malaking iskandalo niyo. Sa ginagawa ninyong ito, akala niyo ba ay wala ng hustisya sa mundo? At wala na bang batas? Sa inyong lahat, kung pipiliin ninyong manahimik ngayon at hindi ipaglalaban ang hustisya para sa pamilya Lin, kayo na ang susunod na magiging pamilya Lin. Napag-isipan niyo na ba talaga ito ng mabuti? Tumahimik ka. Saan ba galing ang batang ito? Para hiyain ako ng ganito. Gusto mo na bang mawala kasama ng Linyang? Oo. Akong si pamilyang yun ng Dijing ay sasama sa hirap at ginhawa ng Linyang. Qingyao, ngayong araw na tumayo ka laban sa daan-daang pamilya ng Imperial Capital at mag-isa mo akong sinuportahan, hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Bilang ganti, tutuparin ko ang aking pangako. Ako, si Linyang, ay hindi lang kita pakakasalan, kundi gagawin din kitang pinaka-nagniningning na reyna sa buong Imperial Capital. Linyang, masyado kang formal, parang hindi naman tayo magkakilala niyan. Dapat lang naman nasamahan kita. At isa pa. Anong isa pa? Walang kwenta. 2 batang hilaw na naglalambingan sa harap namin. Alam niyo ba kung nasaan kayo? Malapit na kayong mawala. Nagawa niyo pang maglandian. Gusto niyo bang maging magkasintahan hanggang sa huli? Sige, tatapusin ko na ang laban niyo. Sa tingin ko, ikaw ang malapit ng matapos.
Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Ibalik nyo ang lahat ng ari-arian ng Angkang Lin at sabihin sa akin kung nasaan si Lin Haichao. Kung hindi, huwag nyo akong sisihin kung maging malupit ako. Nakakatawa. Lin Yang, tinatakot mo ba ako? Tama, tinatakot nga kita. Ang tapang mo ah. Isang hamak na bata. Tatanungin kita, anong panama mo para takutin ako? Napakalaking katatawanan nito dito sa Imperial Capital. Ang maglakas loob na magsalita ng ganyan sa aming 4 na pamilya. Bata, ikaw ang kauna-unahan. May pasabi ka pa na huwag kang sisihin kung maging malupit ka. Sige nga, ipakita mo ang lupit mo. Tingnan natin. Sige. Hello, Ziki. Nandito po ako. Ipaabot ang utos ko. Sa loob ng 2 minuto, wasakin ang 4 na pamilya. Sige, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Dahil gusto niyo akong maging malupit, siguraduhin niyong huwag kayong iiyak mamaya. Brother Sun, tama ba ang narinig ko? Ano ang sinasabi ng batang ito? Pababagsakin niya raw ang ating 4 na malalaking pamilya? Ako rin, akala ko mali ang narinig ko. Hindi, Lin Yang, ang sabi mo kanina ay pababagsakin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin doon? Hindi mo ba naintindihan ang mismong kahulugan nito? Sige, napakagandang sagot. Hi, Lin Yang, talagang nakakatawa ang pagiging hangal mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang lahat ng ari-arian ng ating 4 na pamilya? Ano ang gagamitin mo para pabagsakin ang 4 na malaking pamilya? Napakawalang muwang mong bata. Puro ka kalokohan. Ang kabuuang ari-arian ng 4 naming pamilya ay higit sa 10 trilyong dolyar. Kahit ang malalaking kumpanya sa Wall Street ay hindi nangangahas na sabihing pababagsakin kami. Anong pinagsasabi mong kahibangan? Totoo man o hindi, malalaman natin ang sagot pagkatapos ng 10 segundo. 10 segundo? Anong magagawa ng 10 segundo? Tingin ko ay nababaliw ka na. 5. Anong 5 pinagsasabi mo? Ngayon din ay pipilipitin ko ang dila mo. 3. Nagsasalita ka pa rin ba ng kung ano-ano? 2. Mga tauhan, kunin niyo siya. 1. Ano ito? Ano ito? Anong nangyayari dito? President Wang, may masamang nangyari. Bakit ka nagkakaganyan? Anong nangyayari sa labas? Ang mga gusali ng 4 na pamilya ay pinasabog na. Ano? Anong ibig mong sabihin na nawasak ang gusali ng kumpanya? Linawin mo ang mga sinasabi mo. Ang ibig ko pong sabihin, ang gusali ng kumpanya ay gumuho na. Wala nang natira. Gumuho? Paano nangyari iyon? Anong ibig sabihin ng nawasak? Doon sa loob ng kumpanya ko, nandoon ang napakaraming ari-arian. President Jiang, nawasak na ang buong gusali ng kumpanya. Paano pa magkakaroon ng mga ari-arian? Ang 4 na malalaking pamilya ay sabay-sabay nang nalugi. Lin Yang, ang lahat ba ng ito ay kagagawan mo? Eksakto. Sinabi ko nang wawasakin ko ito. May problema ba roon? Pero hindi mo naman sinabing totoong wawasakin mo ng pisikal. Ano pa nga ba? Hindi maaari. Hindi yan maaari. Bukod kay kataas-taas ang Haring Dragon, dito sa Dijing, walang sino man ang may lakas ng loob na gumawa ng ganito kalaking gulo. Paano kung sabihin ko sa inyo? Ako mismo si Dragon King. Paano mangyayari iyon? Lapastangan. Ulat para kay Dragon King. Nawasak na ang 4 na malalaking pamilya. Naghihintay po ng inyong utos. Ikaw ba talaga si Dragon King? Ginoong Qin, siya, si Lin Yang, talaga. Talaga bang siya si Dragon King? Kino-question mo ba ako? O kino-question mo si Dragon King? Hindi po. Hindi ko po kayo pagdududahan. Kaya lang, ang pagbabagong ito, napakabilis at napakabigla. 5 taon na ang nakararaan. Hindi ba't isa lang siyang itinakwil na anak ng pamilya Lin? Ang 5 taon ay sapat na para baguhin ang maraming bagay. Gaya ng pagbuo ng Dragon Palace. Gaya ng pakikipaglaban sa Northern Border. O kaya naman, ang pag-akyat sa pinakamataas na posisyon at hirangin bilang Dragon... Lin Yang, hindi ko akalain na sa 5 taon mong pagkawala ay nagpunta ka pala sa Northern Border ikaw. Siguradong nahirapan ka ng husto, di ba? Hindi ko rin akalain na sa loob ng 5 taon ay hihintayin mo ako sa Imperial na kabisera. Lalong hindi ko akalain na sa 5 taon lang na wala ako ay may mga taong tatapusin ang aking Angkang Lin at uubusin silang lahat. Hindi po, Panginoong Haring Dragon. Ang lahat ng nangyari kanina ay isang pagkakamali lang. Isang malaking pagkakamali lang. Ginoong Lin, noong una, kasalanan ko ang lahat.
Masyado kasing madaldal ang bibig ko. Naging bulag ako sa katotohanan. Hindi ko nakilala ang isang tulad nyo. Umalis ka nga riyan. Tungkol doon, Ginoong Lin. Opo, kanina ay dahil lang sa batang ito na naniwala kami sa kanya. Kung hindi dahil doon, ay hindi kami magkakaroon ng kawalang galang sa inyo. Panginoong Haring Dragon, kanina, nagbibiro lang po kami sa inyo. Kayo ay may mabuting kalooban. Huwag po sana kayong... Nagbibiro? Wala akong oras para makipagbiruan sa inyo. Ano po ang balak ninyong gawin? Ako si Lin Yang, at sa buong buhay ko, tinatanaw ko ang bawat utang na loob at pinagbabayad ko ang bawat atraso. Kayong apat, pinagtulungan ninyong ubusin ang buong pamilya ng Angkang Lin. Ngayong araw, kailangang may magbayad sa inyo. Panginoong Haring Dragon, tingnan mo ako. Matanda na ako at marami akong pamilyang inaasahan. Tapos sinira mo pa ang kumpanya ko. Parang awa mo na. Bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. Ginoong Lin, kaming lahat po, bukas na bukas din, ay ibabalik ang lahat ng ari-arian ni Pamilya Lin sa inyo. Nagmamakaawa po ako. Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataong mabuhay. Ginoong Lin, hinding-hindi na po kami magpapanggap na kabilang sa apat na dakilang pamilya. Kami ay apat na matatandang aso na lang. Tama. Oo, kami na po ang inyong pinakatapat na mga aso. Tingnan niyo po. Mula ngayon, pagsisilbihan po namin kayo kahit saan. Gagawin namin ang lahat, haha. Pasensya na. Pero ang hinding-hindi mawawala sa akin ay ang mga aso, lalo na ang mga asong panay lang ang tahol. Brother Lin, naging bulag po ako kanina sa labas. Hindi ko po dapat kayo tinahulan. Isipin nyo na lang po na dati tayong magkakaklase. Huwag na po kayong magalit sa akin. Tama, Lin Yang. Tayong lahat ay magkakasama noong kabataan natin. Hindi naman siguro dapat madamay kami sa galit mo, di ba? Wala naman akong sinasabi tungkol sa inyong dalawa. Bakit ba kayo masyadong kinakabahan? At kayo naman, kung makikipagtulungan kayo at ibabalik ang lahat ng ari-arian ni Angkang Lin dahil sa nasira na ang kumpanya nyo, maaari ko pang hayaang mabuhay kayong apat. Pero ano po, Panginoong Haring Dragon, sabihin niyo lang po kung anong gagawin. Sabihin niyo lang po at gagawin namin agad. Pero, noong napahamak ang pamilya kong Angkang Lin, kasabwat lang kayong apat, ang tunay na utak sa likod nito ay si Lin Haichao. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sabihin niyo sa akin kung nasaan si Lin Haichao at baka sakaling hayaan ko pa kayong mabuhay. Dragon King, ang tungkol sa bagay na ito, mahabang kwento po ito. Kung ganoon, paikliin mo. Si Lin Haichao, sinundo niya si Dragon King. Ano? Bukod sa akin, may iba pang Dragon King? Tanbay Lao, nandito sa harap mo ang Dragon King, kaya mas mabuting ayusin mo ang pananalita mo sa akin. Magsasalita na ako, magsasalita na. Maraming taon na ang nakalipas itong si Lin Haichao, ipinagkanulo niya ang sarili niyang pamilya kahit na mayroon kaming kaunting ugnayan noon. Pero sa totoo lang, mababa talaga ang tingin namin sa kanya. Yun pa man, tapos ang pagbagsak ng pamilya Lin ay ginawa niya ang lahat, pilit siyang nagsisiksik. Gusto niyang makasama sa bilog ng ating grupo. Alam niyo ba? Gusto niyang mapabilang sa grupo natin. Pero simulat sa pool. Hindi namin siya tinanggap kailanman. Siguro ay may napansin na siya. Ilang buwan na ang nakakaraan. Bigla niyang sinabi sa amin na may koneksyon daw siya sa makapangyarihang Dragon King. Ginoong Lin, noong sinabi niya iyon, hindi kami naniwala noong una. Pilit niyang sinasabing kilala niya ang Dragon King. At ipakikilala raw niya kami sa Dragon King, kaya naman kami ay... Hindi ko akalain na pagkalipas ng 5 taon, kahit ang sarili kong pangalan ay may nangangahas ng gumamit. Zhang Laokai, nasaan na si Lin Haichao at ang Peking Dragon King na iyon? Ginoong Lin, nabalitaan ko po na ang Peking Dragon King na iyon ay nagbabakasyon sa ibang bansa. Ngunit, bukas ay dadalhin siya ni Lin Haichao pabalik dito sa bansa para makasama kaming apat kumain sa Yunhai Pavilion. Gusto niyo po bang ayusin ko at personal niyo siyang makaharap? Sir, napakalakas ng loob ng taong ito na magpanggap bilang kayo. Gusto niyo po bang magsama ako ng mga tao para harangin siya sa airport at parusahan siya agad? Huwag na. Bukas ay sisingilin ko na si Lin Haichao sa lahat. Ako mismo ang pupunta doon para makaharap ang Peking Dragon King na iyon at makita kung sino ba talaga siya. At kayong apat, pagkatapos kong tapusin ang lahat kay Lin Haichao, kayo naman ang isusunod ko. Salamat po, Dragon King. Qingyao, tara na. Gaano pa katagal bago dumating si Lin Haichao? Sa inyo pong kaalaman, Dragon King, nandyan na po sila sa baba. Mamaya, hanggat wala akong utos, huwag kayong gagawa ng kahit anong hakbang. Opo. Kayong dalawa, sa lahat ng sasabihin at gagawin nyo ngayong araw, maging maingat kayo sa akin. Ngayong araw, hindi lang si Dragon King ang inimbita ko. Nandito rin ang 4 na malalaking boss. Kapag mayroon kayong nabastos kahit isa man sa kanila, tik lang ang walang ganti. Tatapusin ko kayo. Opo.
Pumunta na kayo doon at magmanman. Bilis na. Ayusin niyo ang lahat. Ihanda niyo ang lahat. Bilisan niyo na. Lin Yang? Bakit? Nagulat ka ba na makita ako? Hindi ba't pumunta ka sa pamilyang Su para maging isang hamak na manugang? Manugang sa pamilyang Su? Lin Haichao, mukhang ang balita mo ay huli na sa panahon. Ang pagiging manugang ay nakaraan na, nagbalik na si Dragon King. At ngayon, panahon na para pagbayarin ka. Magtutuos? Lin Yang, ano ba ang sinasabi mo? Anong sinasabi? Dapat ay alam na iyan ng ilang tao rito. Oh, naiintindihan ko na. Wala na ang nanay mo, hindi ba? Lin Yang, gets ko na. Ikaw at ang nanay mo ay pinalayas sa Jiangcheng at naghirap pagkatapos ay nawala na ang nanay mo. Kaya ngayon, balik kang kawawa para hanapin ang pamilya Lin dahil gusto mo ng panggastos sa libing, tama ba? Madali lang naman iyan, turingan naman nating magkapatid dati. Pwede kitang bigyan ng tulong. Heto, 10,000 dolyar. Sapat na ba ito? Magsalita ka? Sapat na ba ito? Sapat na ba? Hindi pa. Ito pa. 20,000, 30,000, 40,000. Sapat na ba? Lin Haichao, ikaw. Akala mo ba nakakatawa ang ginagawa mo? Hahaha. Oo, tama ka. Talaga bang akala mo hindi ko alam kung saan galing ang lahat ng perang ito? Ano naman kung alam mo? Ang perang ito ay nakuha ko sa pagbebenta ng inyong pamilya Lin. Iyon ang totoo. Oo, iyong Lin Group na itinayo ng lolo mo at pinamahalaan ng tatay mo. Naibenta ko na ng buong buo. Ibinenta ko ang inyong pamilya Lin at kumita na ako ng 100 milyong dolyar. Bakit? Problema ba? Ngayong sinabi ko na sa iyo ang lahat. Anong magagawa mo sa akin? Galit ka ba? Naiinis ka ba? Lin Haichao? Apeliidong Lin ka rin? Sa pagtatraidor mo sa sarili mong pamilya, hindi ka ba natatakot sa magiging bunga nito? Anong bunga? Bakit? Ang mga nawala na sa pamilya Lin, aahon ba sila mula sa hukay para habulin ako? O baka naman ikaw na isang hamak na manugang ang susubok na maghiganti sa akin? Tama. Ako nga na isang pamilyang Su na manugang ang magpaparusa sa iyo. Lin Yang, talagang nagawa mo akong hawakan. Tapos ka na. Lin Haichao, mukhang hindi ka naman pala ganoon kagaling. Tinawag ko ba kayo rito para lang maging palamunin? Sugod. Huwag kang lumapit, Lin Yang. Kung susubukan mong baliin ang braso ko ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Sige, kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Lin Yang, tapos ka na talaga. Gusto ko ngang marinig kung paano ako matatapos ngayong araw. Walang hiya. Lin Yang, akala mo ba sa tagal ko dito sa Beijing ay nananatili pa rin akong isang hamak na tao lang sa pamilya Lin? Sinasabi ko sa iyo, ako ngayon ay may malakas ng kapit. Kapit? Ang 4 na malalaking pamilya ba ang tinutukoy mong mga matandang aso? Pwe! Walang kuwenta ang 4 na pamilyang iyan. Ang inimbitahan ko ngayon ay walang iba kundi si kataas-taasang Dragon King. Sige, tingnan natin. Kung sino ba talaga iyang si Dragon King? Sino? Sino ang tumatawag sa pangalan ko? Sino ang tumatawag sa aking pangalan? Mahal na Dragon King, sa wakas ay dumating na po kayo. Masyadong magulo rito. Anong nangyayari? Mahal na Dragon King, kailangan niyo po akong tulungan na makaganti sa kanila. Dapat ay maghahanda ako ng isang piging para sa inyo. Pero, itong pinsan ko na galing sa probinsya, ayaw akong tantanan sa paghingi ng pera at binali pa ang aking braso. Tingnan niyo po, kayo ay magkapatid na sa hirap at ginhawa. Dapat niyo po siyang parusahan ng matindi. Tumahimik ka. Lin Haichao, nagmula ka pa sa malayo para lang tawagin ako, para lang makialam sa gulo ng pamilya niyo? Bukod pa riyan, ako ang Dragon King na tagapagtanggol ng mundo. Dapat ay nakatuon lang ako sa paglilingkod sa bayan. Paano ko magagawang tulungan kang mang-api ng ibang tao? Hindi ba't paglabag iyon sa batas? Hindi po, Lord Yefan. Mali po ang iniisip niyo sa akin. Lord Yefan, hindi ko po kayo pinapakiusapan na mang-api ng mamamayan. Hinihiling ko lang po na tulungan niyo akong puksain ang kasamaan. Mabulaklak ang pananalita mo. Anong puksain ang kasamaan? Hindi ba't pareho lang iyon? Pero, ang relo mong ito ay mukhang napakaganda talaga. Pinag-isipan ko rin ang sinabi mo. Ang taong ito ay isang masamang elemento. Dapat lang siyang parusahan. Lin Haichao, ito ba ang Dragon King na tinawag mo? Nakuha lang ang isang lumang relo, ay nagbago na agad ang isip. Manahimik ka. Naglakbay na ako sa buong mundo at hindi ko mapapalampas ang anumang kamalian. Ang isang katulad mong mayamang bastos na nambubuli rito, paanong hindi kita paparusahan? Huwag ka nang masyadong magsalita. Ang relong iyon ay nagkakahalaga lang ng 2 milyong dolyar. Ngayon din ay babayaran kita ng 10 milyong dolyar at tulungan mo akong tapusin ang kabilang braso ni Lin Haichao. Ano, payag ka ba? Hindi maaari yan. Hindi lang dahil alam ko ang tama at mali, kundi dahil si Lin Haichao ay matalik kong kaibigan. Para ko na siyang tunay na kapatid. Kung gusto mong tapusin ko ang braso niya, kailangang dagdagan mo ang bayad. Kung gusto mong parusahan ko ang braso niya, iba na ang presyo niya. Sandali, hindi Lord Yefan. Anong ibig mong sabihin iba na ang presyo? Hindi ba't sinabi mo lang kanina na magkapatid tayo kahit hindi tayo magkadugo? Kung kapatid kita, hindi ba't kapatid ko rin siya? Naglakbay na ako sa buong mundo at lahat ng tao ay kapatid ko. Bawat isa sa kanila ay mahalaga. Kaya paano ko sila magagawang saktan ng ganoon lang? Para mapilitan akong kumilos, kailangan mong dagdagan ng bayad. Naku Lord Yefan, ikaw, ang prinsipyo mo, parang masyado namang nagbabago depende sa pera. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lin Haichao, ikaw ang nagpilit sa akin na makialam sa gulo mo. Ngayon at may kanya-kanya kayong kwento, kanino ako dapat maniwala? Dahil dyan, gagaya sa mga rebulto sa templo, sukatin ko ang katapatan nyo sa alay nyo kung sino ang mas malaki ang alay. Doon ako papanig. Naintindihan ko na. Lord Yefan, sapat na ang malaking alay.
Halika rito, halika rito. Lord Yefan, tingnan niyo po. Ito ang nakuha kong titulo ng unang villa sa Genting Palace. Nagkakahalaga ito ng 30 milyong dolyar. Ipapalipat ko na po ang pangalan nito sa inyo ngayon din. Bilisan niyo po at tapusin ang taong iyan. Ikaw talaga. Pati titulo ng bahay ay inilabas mo na. Napakababaw mo. Hoy, ikaw. Anong masasabi mo? Binigyan niya ako ng isang villa na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Paano na ako pipili nito? 30 milyong dolyar lang? Wala lang iyan. Heto, ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. 100 milyong dolyar? Lumapit ka rito. Sasabihin ko sa iyo kung magkano. Ano ba ang halagang iyon? Hoy, hoy, hoy. Alice, Sandali lang. ano ba talagang ibibigay mo? Heto ang isang sampal para sa iyo. Sino ka ba sa palagay mo para magmalaki sa harap ko? Ito ang nararapat sa iyo. Ikaw. Nagawa mong saktan si Dragon King? Bakit? Karapat dapat ba siya? Bata, nagawa mo akong saktan. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko, si Dragon King lang naman. Kung ganoon, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalang Dragon King? Walang kapantay sa mundo at pinakamataas na pinuno. Pagkatapos mong malaman iyon, nagawa mo pa rin akong saktan? Sinasadya ko talagang sakta ng isang pinunong tulad mo? Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw. Hindi ba't ikaw ang walang kapantay sa mundo? Ngayong nasaktan na kita, bakit hindi ka lumaban? Lumaban ka. Sir Yefan, bakit kayo nabugbog ng ganyan? Walang galang. Kayong mga taga rito, talagang wala kayong galang. Lin Haichao, tumawag ka ng mga tao, turuan nyo ng leksyon ang batang ito. Sir Yefan, kayo nasaktan po kayo? Pinatatawag niyo ako ng mga tao? Hindi ba't kayo ang namumuno sa libu-libong sundalo at kinatatakutan ng lahat? Ako, namumuno nga ako sa libu-libong sundalo. Pero ang mga kawal ng Dragon King Palace ay kailangang magbantay sa northern border. Wala akong dalang mga tao sa pagbalik ko. Hindi ba't may dalawa ka dyan? Ang dalawang ito ay mga pinagkakatiwalaan kong tauhan. Hindi sila pwedeng kumilos maliban na lang kung talagang delikado na. Hoy, Lin Haichao, anong nangyayari sa iyo? Nagagawa mo na ba akong pagdudahan? Linawin natin. Ikaw ang nagsumikap na imbitahan ako rito sa Imperial City. Sabi mo pa ay makikipagkita tayo sa 4 na malalaking pamilya. Ganito ba ang pagtrato mo sa iyong panauhin? Oo nga. Kasalanan ko po. Ako po ang may kasalanan. Sir Yefan, naintindihan ko na po. Tatawagin ko na ngayon si President Wang. Lin Yang, humanda ka. Humanda ka. Tatawagin ko sina President Wang at President Zhang dito. Mga kuya ko sila. Kapag dumating sila, tatapusin ka nila. Huwag na. Ako na ang tatawag para sa iyo. Xia Wang, pumasok na kayo rito. Sige po. Nagbibigay po kami kay Dragon King. Ano po ang may paglilingkod namin? Ikaw si Dragon King? President Wang, ano? Anong sabi mo? Siya si Dragon King? Bakit? Hindi ba halata? Kung ganoon, kung siya si Dragon King, sino naman ang isang ito? Ako. Isa lang siyang hamak na payaso. Ang pangalan mo ay Yefan, hindi ba? Ang lakas ng loob mong magpanggap sa harap mismo ni Dragon King. Dapat kang parusahan ng matindi. Mga tauhan. Opo. Dalhin silang lahat. Opo. Kuya Chow, Kuya Chow. Kuya Chow, iligtas mo po kami. Mahal na Dragon King, naghahanap buhay lang po ako. Mahal na Dragon King, maawa po kayo sa akin. Mahal na Dragon King. Lin Haichao. Kuya, nagkamali ako. Malaking pagkakamali ang nagawa ko. Nagtraidor ka sa iyong amo para sa sariling interes. Sinira mo ang aking Angkang Lin at naging sanhi ng pagkawala ng 24 na miyembro ng pamilya Angkang Lin. Sa tingin mo ba ay sapat na ang paghingi mo ng tawad? Huwag, ayoko. Zeki, Narito po. ilayo si Lin Haichao at parusahan siya ng husto para mabigyan ng katarungan ang pamilya Angkang Lin na wala na. Opo. Kuya, may mahalaga akong kailangan sabihin sa'yo. Pakinggan mo muna ako. May sasabihin ka pa ba? Kuya, noong nasa ibang bansa pa ako, aksidente kong nakilala ang mga tao mula sa Black Gold International Plano. Nilang lusubin ang Dragon Palace para agawin ang posisyon ng Dragon King. Darating sila ngayong gabi. Black Gold International? Dragon King, mabilis na lumakas ang Black Gold International nitong mga nakaraang taon. Sila ang pinakamalaking kalaban ng Dragon Palace sa labas. Anumang impormasyon tungkol sa kanila, tuuman o hindi, dapat nating bigyan ng matinding atensyon. Totoo ba ito? Totoong-totoo po ito. Kung nagsisinungaling man ako, parusahan sana ako ng langit. Hindi na kailangang parusahan ka ng langit dahil wala ka ng kawala sa akin. Dragon King, hindi natin ito pwedeng balewalain. Babalik na po ba tayo sa headquarter ng Dragon Palace? O Pwede tayong bumalik ngayong gabi, pero nakapangako na ako kay Qingyao. Bukas ng umaga, sa isang maringal na kasalan, pakakasalan ko na siya. 5 taon na siyang naghihintay sa akin. Bukas ng umaga, hihintayin niya ang pagsundo ko sa kanya. Ayaw ko siyang ma-disappoint. Sir, pwedeng maghintay si Miss Yun, pero ang kaligtasan ng Dragon Palace ay hindi na makapaghihintay. Kuya Linyang. Kuya, dahil nagbigay ako ng mahalagang impormasyon, parang awa nyo na. Buhayin nyo ako. Maawa po kayo sa akin. Ziki, ilang hiwa ba ang kailangan sa parusang Lingchi?
Dragon King, 3,600 hiwa po. Dahil sinubukan ni Lin Haichao na bumawi, bawasan natin ng isang hiwa ang parusa niya. Ano? Masusunod po. Opo. Pero sir, ang tungkol sa Black Gold International, Mahahanap ko ulit ang mahal ko, pero ang bayan ay hindi. Huwag nang marami pang salita, ihanda ang eroplano, babalik tayo sa Dragon Palace. Naku miss, ikaw talaga. Ngayon lang ako nakakita ng bride na ganito kaatid. Alas 5 pa lang ng umaga, nandito ka na sa labas ng pinto. At naghihintay sa pagdating ng groom. Totoo yan. Kadalasan ang mga bride ay naghihintay sa loob ng kwarto at hindi pa papasukin ang groom hanggat walang pulang sobre. Pero ikaw, kusa ka pang lumabas para maghintay. 5 taon ko nang hinihintay si Linyang. Ayaw ko nang masayang ang kahit isang minuto o segundo ng buhay ko kasama siya. Miss, talaga bang ganun kabuti si Linyang? Narinig ko kasi na minsan na siyang nag-divorce doon sa Jiangcheng. Huwag ka nangang maingay kung iyan ang pinili ni Miss. Siguradong tama iyon. Nakalipas na ang mga bagay na iyon. Ang mahalaga sa akin ay ang bawat araw namin simula ngayon. Hindi ko alam kung saan kinuha ni Linyang ang swerte niya para makapagpakasal sa isang taong katulad ni Miss. Qingyao, Qingyao, may masamang nangyari. Ma, anong nangyari? Si Linyang, may nangyari masama sa kanya. Ano? Linyang, may nangyaring masama sa kanya. Ano? Kababasa ko lang din sa balita, ngayon ko lang nalaman, sabi nila kagabi, pumasok ang mga Black Gold International sa bansa at nagkaroon ng gulo laban sa Dragon Palace, nasugatan ng malubha ang Dragon King at ngayon ay dinala na sa ospital para iligtas. Paano nangyari iyon? Sabi ni Linyang ay darating siya ngayon para pakasalan ako. Ngayon ko lang din nalaman na si Linyang ay biglang bumalik kagabi. Qingyao, sinabi ko na sa iyo noon, masyadong mataas ang tungkulin ni Linyang, masyadong mabigat ang responsibilidad sa kanyang mga balikat. Kapag pinakasalan mo siya, madalang tingnan sa labas, sa totoo lang ay baka hindi ka maging masaya. Hindi. Hindi totoo iyan. Sabi niya ay siguradong darating siya ngayon, kaya siguradong darating siya ma. Miss, 5 taon na ang nakalipas nang biglang umalis si Linyang nang walang paalam. Sa pagkakataong ito, baka hindi na siya muling bumalik. Kung hindi siya pupunta rito para sunduin ako ang pupunta sa kanya. Ma, saang ospital siya naroon? Pupuntahan ko siya ngayon din. Ibang ka na ba anak, nasa hangganan siya na mahigit 1,000 kilometro ang layo at kasalukuyan siyang nililigtas ngayon? Paano mo siya mapupuntahan? Makinig ka, bumalik ka muna sa loob, maghintay tayo ng balita mamaya. Hindi. Nasugatan si Linyang. Kailangan ko siyang makita agad. Ma, payagan niyo akong pumunta. Miss. Ma. Makinig ka? Makinig ka sa akin, Qingyao. Baliw na bata. Saan ka pupunta? Qingyao, nandito na ako para sunduin ka. Bakit ngayon ka lang dumating? Kinabahan ako ng husto. Anong nangyari? Sabi ni Mama pumunta ka raw sa northern border kagabi, kumusta? May sugat ka ba? Oo nga, hindi ba sabi sa balita ay lubha kang nasaktan? Totoong bumalik ako sa northern border kagabi, at totoo ring may nakaharap akong mga kaaway. Kung ganoon, anong sunod na nangyari? Pagkatapos ay gumugol ako ng 5 minuto para tapusin ang mga tao ng Black Gold at gumugol pa ng 30 minuto para sa lahat ng gawain sa Dragon Palace at tuluyan na itong ibinigay kay Ziki. Ibinigay? Hindi ka na ba ang Dragon King? Simula ngayon, hindi na ako ang Dragon King at hindi na rin ako ang tagapagsilbi ng pamilyang Su. Magiging mabuting lalaki na ako, isang mabuting asawa at sa darating na panahon ay magiging isang mabuting ama rin. Talaga po ba? Napakabuting balita niyan. Dati ay nag-aalala ako dahil masyadong mataas ang katayuan mo at baka hindi ka bagay sa Qingyao namin. Ngayon ay hindi na. Isa na lamang akong ordinaryong tao ngayon. Pero tutuparin ko pa rin ang pangako ko na gagawin ko si Qingyao na pinakaningning na reyna sa buong Imperial Capital. Kaya naman, mahal na reyna, maaari mo ba akong yakapin? Siyempre.